Hindi mo kailangang magkasala para makuha ang blessings. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa. Ako si Pastor Wes at ito ang Magkape. May hinihintay ka ba sa Panginoon na ang tagal namang dumating? At dahil mabagal, napapaisip ka na, baka kailangan ko nang gumawa ng paraan ko para makuha ang mga ito. Pero, paano kung ang shortcut na iniisip mo ay kailangan mong magsinungaling, kailangan mong manlamang, o mag-compromise? Yan yung devotion namin kanina sa Magkape. Nasa 2 Samuel chapter 4 na po kami. At doon namin nakita yung magkapatid na tauhan ni Is-Boseth. Aba naman, ginamit nila yung oportunidad na tulog si Is-Boseth at pinatay siya. Dinala nila ang ulo niya doon kay David sa pag-aakala na matutuwa si David sa mga ganitong bagay. Pero ito ang sabi ni David sa 2 Samuel chapter 4 verse 11, "How much more when a wicked man have killed a righteous man in his own house on his bed?" Akala kasi yung magkapatid na to ay bibigyan sila ng reward dahil si Is-Boseth nakikita nilang balakid sa paghahari ni David sa buong Israel. Pero iba, ang reward ay kamatayan nila. Why? Because David understood something. Alam ni David yung promise ng Panginoon at hindi siya nagmamadali, hindi niya kukunin yung promise na ito sa pamagitan ng isang kasalanan, sa isang way na masama. Sa Galatians chapter 6 verse 9, basahin ko po sa inyo. "Let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up." Ang ganda yung phrase na in due season ay connected sa Greek na kairos. Ibig sabihin, isang takdang panahon, isang tamang pagkakataon o season sa buhay mo. In other words, my God's timing. Huwag tayong gumawa ng shortcut. Huwag tayong gumawa ng mali para makuha lang yung isang bagay na alam natin promise na ito ng Panginoon. Don't lie just to get ahead. Don't manipulate people. Don't compromise your values. Don't step on someone just to get what you want. Sa Tagalog, huwag kang mang-apak ng ibang tao para lang makuha mo yung gusto mo. Pakinggan mo po ito. Kung matagal ang hinihintay mong blessings, huwag kang panghinaan ng loob. Hindi ka nakakalimutan ng Panginoon. Trust His timing and stay faithful. Kung may kaibigan kang nagtatanong how to get to heaven, meron po akong link yan sa description. I-copy mo yon at isend sa kanya. Again, ako si Pastor Wes na laging nagsasabing be an inspiration at solusyon po. Ingat po kayo. God bless everyone. Bye.